Hi plant people! Good morning and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So ayan guys, kahapon 'di ba nakapagtanim na tayo ng variegated silver bomb, tsaka yung ating crickey at yung baby necklace, and ngayon guys, nakapagpat na ako ng ibang succulents at yung cactus natin, naipat ko na sila guys. Ayan, so kakauwi ko lang. Ayan, naipat ko na yung iba. So yung iba hindi pa. So ipapakita ko sa inyo guys yung pagpat natin. Ayan, so yan yung napat natin, bali 4, tsaka 2 dito. Yan, ito yung ating cactus, tsaka yung isa natin na carunculated, si New Highlights. Ayan, so yung yung pot na yan guys ay napabili ko yan sa papa ko. So wala talagang pot na color white. Yun kasi yung gusto ko para sa kanila guys, pero wala talagang stock ngayon at walang nag-deliver siguro sa kanila. Yan, ngayon guys ay ipapat natin yung iba pa natin na succulents. So nag-DIY na lang ako guys kasi yung osmanthus talagang napakalaki niya. So kailangan yung pot niya ay malaki din. So nag-DIY na lang ako. So tara at magsimula na tayong magpat guys ng natira nating succulents. So ayan guys, nandito yung ating yan naglagay na ako ng ng guantes yan. So yan yung ating octopus chantilly. So pinatong ko lang siya dyan guys, yan para maayos yung niya, mukha kasi medyo yan kahapon. So di ba nasprayan natin yan kahapon ng dating blue, yung fungicide, and yung ating ibang mga succulents. So nandyan sila guys, tapos nandito yung ating mga ibang jade. Ayan, so meron pa dito guys, oh. Ito pa yung iba. Yung free sa atin ni ma'am. So, nandyan sila. So, ayan. Nandito yung ginawa kong pot. So, naglagay na ako guys ng fresh na risal sa ilalim. So, bali, 10 lang tong nabili ng papa ko na ganito. Tapos, yung ganito naman guys, ito yung ginawa kong DIY para sa ating osmanthus kasi napakalaki niya talaga. So wala na talaga akong pot guys. Kaya ang ginawa ko yung ganito, yun yung ginawa kong pot. Naglagay lang ako ng napakaraming butas sa ilalim. Ayan, napakarami niyan guys na butas. Tapos dito sa side na to guys. Para makasingaw siya kasi matangkad siya guys. Sobrang tangkad nito oh. Ayan. Sobrang tangkad niya, kaya naman naglagay ako ng mga butas dyan sa ibaba na part. Yan, so, ayan guys, magsimula na tayo. Maglalagay lang pala ako guys ng DE powder sa ating soil mix, tapos cinnamon, and then furadan para tapang taboy sa mga insekto. Pero bago yun, ito, lalagyan muna natin ng soil mix. So, yung gamit ko guys ni soil mix ay yung, dati pa rin yung fresh na rice hull. Tapos yung use natin na soil mix, yan, hinalo ko lang sila guys sa fresh na rice hull. So, yan na. Yan na yung mixture ng ating soil mix. Yan lang yung gamit ko sa kanila guys. So, ganyan lang. Tapos, maglalagay na tayo ng soil mix natin dito sa pot na nilagyan natin ng fresh na rice hull sa ilalim. So, naglalagay ako ng fresh na rice hull guys sa ilalim para pangsala sa hindi siya matatapon. Yan. Tapos, yung mixture ng, fresh na rice hull at use, natin, potting mix ay, yun na ilalagay ko sa top. Yan. Ganyan lang guys, yung ginagawa ko. Halos lahat ng succulents ko guys, ganyan yung ginagawa ko. Imimix nyo lang naman yan guys. Ayan. Tapos, sa ibabaw, maglalagay tayo ng furadan at saka ng, ng DE powder. Tapos mag-add na din ako ng cinnamon kasi meron din naman akong cinnamon. So maglalagay tayo nun lahat. Yan. Sinisipag kasi ako guys. Kapag tinatamad ako, hindi ako naglalagay. So maglalagay na lang ako niyan kapag sinipag na ako. Pero naglalagay pa rin naman ako guys. Para pangtaboy lang sa mga insekto, para hindi sila guys puntahan ng ants, kaya ibang insect. Yan, natataboy sila na guys ng mga na yun ang nilalagay natin. Ayan, wala na akong soil mix. Natira na lang guys, mga fresh na lang. Ayan. Ayan, so kuha muna ako guys ng ng
DE powder. So, ayan guys, oh, ang dumi na ng ano ko, cinnamon. So, magbubudbud lang tayo ng cinnamon sa lahat ng pot. Ayan. Yan, lahat sila guys, lalagyan natin. Ayan, pati dito. Tapos, dito. Init ngayon guys. Grabe. Buti hindi pa dito na anuhan sa ano natin. Pasinag pa lang yung araw dito kasi ano pa lang. Kasi may net tayo sa taas. Pero maaga pa, maalinsangan na talaga. Or siguro dahil maalinsangan dahil galing ako sa kusina. Nagluluto kasi ako guys. Habang nag-vlog tayo ay nagsasaing na rin ako. At yan, kakarating ko lang din. Inasikaso ko na din agad ito guys. After kong maisa lang yung mga niluluto ko. Tapos nagbutas pa ako niya no. Yan, niluto ko muna yung isda na nabili ko. Tapos yan, inano ko na yung pang ko dyan. Binaga ko na yung pangbutas ko para hindi sayang sa gas. Yan, kasi binabaga ko muna guys yung screw na ginagamit ko pang sa kanila, pang butas. Ayan. Ihalo-halo lang natin yan guys sa soil nila. Tapos mag-add tayo ng furadan. Paubos na rin guys yung furadan ko. Kailangan ko na naman bumili ng furadan. Ayan. Mahal na guys yung furadan ngayon. Siguro aabot na ng 130 na siguro guys. 135 na yung yung 1 kilo dito sa amin. Before kasi 120 lang eh. Tumaas na siya. Ayan, nalagyan na natin lahat. I-mix-mix lang natin. Ayan. So, okay yan guys. Ayan, lakas ng hangin. Ayan, igaganon lang natin para mapantay yung soil mix. Tsaka, mga ano ba tawag doon? Parang siya guys, makompress. Yan, yung soil natin makompress. Yan. So, uunahin natin yung ating osmanthus. So, dito natin siya ilalagay. Yan. Dito. Sikip dito guys kasi punong-puno na ng mga propagation natin. Ayun guys, oh. Grabe ang laki nito. Tingnan nyo. Sobrang laki. Siguro mga 10 inches to guys. Per 9. 9 inches ata to guys. Oh. Nakalimutan ko na kung ilan yung inch. Pinasa yun sa akin ni mami. So, okay na okay naman siya. Wala pa siyang new roots. Yan, yung roots niya dati ay hindi ko nagagalawin. Ganyanin lang natin. Oh. Para matanggal yung mga patay na ugat. Ayan. Ayan. Tapos, gagawin natin ay ipapatong lang natin to dito guys. Ganyan, magbutas lang tayo kasi medyo mahaba yung stem niya oh. Ayan, mahaba yung stem niya. So, huhukay tayo sa gitna para naipatong natin siya ng maayos. Yan, makakabaon siya. And, igaganyan lang natin. Oh, diba? DIY lang muna. So, iriripat ko na lang siya sa ibang pot kapag mayroon na tayong nabiling maganda-gandang pot. So, ayan o. Ayan, dyan muna guys siya sa DIY natin. Kasi kapag dito, parang sobrang liit naman ito para sa kanya guys. Ayan o. Tapos, yung ating yung ating si octopus chantilly, ay dito ko siya ilalagay. Yan, dito. Pinatong ko lang siya dun sa clay pot na kulay orange. Ayan. So, ayan siya guys. Yung puno niya ay nabasa kahapon ng ng tawag dyan. Dietane.
Ayan, i-check lang natin yung roots niya. At lilinisin natin guys. Para malinis siya. Tsaka yung roots kasi guys ng ano natin, octopus ay merong mga patay na. Yan, kailangan nating tanggalin yung mga ganyan na roots. Kasi meron naman dyan lalabas na ano, fresh na roots or mas healthy na roots. So, yung ganito, hindi na yan siya guys mabubuhay. Kaya kailangan nating linisin kasi kapag hindi natin yan tinanggal, pwede yan mag-cause ng root rot. Yan, kasi nabubulok yan siya. So, ayan na oh. Ayan, so bubudbudan ko lang siya guys ng ano sa puno ng cinnamon. Ayan, cinnamon natin. Kasi tinanggalan natin siya ng old roots. Pero yung mga natira niyang roots, hindi ko na yan guys putulin. Yan na siya. Tapos, saka natin siya dito ilalagay. Ayan. Yan. Yung cinnamon pala guys, nakakaano din yan sa ants. Nakakataboy din ng ants. So, ano din yung ants dyan sa cinnamon. Parang ano sila sa amoy ng cinnamon. So, ayaw nila sa cinnamon. Maalis sila niyan. Pero yung furadan, nakakapatay siya ng ants. Hindi lahat naman guys napapatay ng furadan na. Hindi lahat ng ants, hindi naman lahat guys ng ants napapatay ng furadan. Pero, marami din yung napamatay sa kanila. Meron din nakakatakas. Ayan, so hindi naman lahat. Pero marami din namamatay na mga ants sa furadan. So, nakakataboy talaga siya ng furadan. Kasi nakakataboy talaga siya ng ants. Takot sa kanya yung mga ants. Kasi pag may ants, nilagyan nyo ng furadan, binudburan nyo guys ng furadan, umaalis yung mga ants. Tapos makikita nyo may mga patay na. Yan, kung sa garden nyo, pinagbahayan ng ants, gawin nyo lang guys budburan nyo ng furadan. Tapos palabasin nyo yung ants. Yan. Ano na yan, mamamatay yung iba niyan. So, yan na guys yung ating octopus chantilly. Yan, hindi ko mo siya masyado guys ipapataas yung soil niya kasi iriripat ko din to siya. Kasi gusto ko talaga siya sa white pot. Kaso wala talagang white pot. So, ito na lang muna. Ayan. Yan, color pink. So, next natin. So, napat na natin yung dalawa. Ganyan lang naman guys, kadali magpat ng succulents. So, feeling ko, kulang yung pots natin guys. Kasi, hindi ako nakapunta ng bayan ngayon. Doon lang ako sa parents ko. May, lang guys, may nilakad lang ako. Hindi ako nakapunta ng bayan. So, ito, papa ko na yung bumili kasi. So, ano to? Ayan, dito ko din ilalagay yung 2 heads natin na Diamond State top cut. Ayan o. Okay naman siya guys, sapat na to. Sakto lang din. Pero gusto ko sana kasi white kasi mas maganda yung white. Ayan na siya. So, napat na natin yung tatlo. So, itabi ko lang guys. Nakatatlo na tayo. Tapos, yung guys, yung jade natin. So, nandito sila. Siguro guys, ang gagawin ko sa jade ko, hindi ko na paghiwalayin kasi wala talaga akong pot. Yung jade ko na sobrang kapal. Ayan, so yung variegated natin na jade. Sobrang kapal, diba? Nasa 3 stem siya. So,
Pagsamasamahin ko na lang siya sa isang pot. Kasi wala na tayong pot. Ayan. Ready ko lang guys. Lahat naman to guys nasprayhan ko na ng ng fungicide. Kaya okay naman na sila. Ayan. So, meron tayo ditong, yung free sa atin ni ma'am. Sino ba yan? Si Ma'am Jen. Tapos, ito yung free sa atin ni Ma'am Nida. Ayan. Variegated aloe. So, itatanim ko sila sa separate pot. Ayan. So, dyan muna natin yan. Mag-add lang ako guys ng fresh na rice sa top. Kulang eh. Ayan o. Ito lang yung problema sa ginagamit kong guys. Tumidikit yung fresh na risal. Ayan. Tapos, ang ilalagay natin dito ay yung ating curly jade na variegated. Ayan siya o. Ayan. Okay naman yung roots niya. So, ayan siya. Ayan. Okay lang tayo. Tapos, saka natin siya ilagay sa gitna. Tapos, maglalagay na lang tayo ng bato sa gilid para pampatayo sa kanya guys. Yung hindi siya matutumba. Ayan, ganyan lang naman guys yung ginagawa ko. Niipit ko lang yan siya ng bato. Ayan, kuha tayo na bato. Ay, natumba. Ayan, dito may bato dito. Tapos dito. Ayan. Ganyan lang guys. Ayan. So, ayan na oh. Charan! Nakapat na. So, saan ko ba ito ilalagay? Ayan, puno na tayo guys. Sobrang sikip kasi dito. Kasi daanan to guys eh. Wala na akong mapagpwestuhan. Pag sa labas pa kasi ako guys, sa hakot pa ako. Mahirap na hakot ng hakot, nakakapagod. So, dito na lang para mas mabilis natin siyang mailagay sa paglalagyan natin. Ayan. Tapos dyan, ilalagay natin ay yung ating charan, sobrang kapal na variegated jade. So, kukuha lang ako ng bato. Kailangan ko ng bato pang lagay para hindi siya matumba. Ayan guys, malalaki yung kinuha ko kasi hindi siya one stem eh. So, matutumba talaga to. Ayan. Kulang kasi tayo guys ng pot. So, iriripat ko na lang sila kapag meron na tayong pot. Sa ngayon, pagtabi-tabihin ko muna kasi wala tayong pot. So, buti na lang nga guys. Bumili yung papa ko nito. Kasi, pinapabili ko sa kanya is yung white. Walang white. Kahit dun guys sa, ko sa kanya. Pinapatingnan ko sa kanya dun sa bayan namin. So, yung medyo malapit sa amin na bayan. Wala daw talaga. Kaya, ito na lang kinuha niya. Ayan. Ay! Natutumba. Ayan. Gaganunin ko lang guys. Tapos saka tayo maglalagay ng bato. Para lumakas yung niya, hindi siya matumba. Tapos kapag naman yan guys,
may ugat na siya, kakapit na yan, tapos pag nadiligan natin siya, kakapit na yan siya. Hindi na yan siya matutumba. So, sa ngayon, natutumba pa. So, yung mga ganitong natatanggal, pwede natin yung i-propagate. Try lang natin, guys, kaysa itapon, di ba? So, siguro kailangan ito, guys, ang tali. Kasi nahihiwalay siya, oh. Tatalian ko, guys. Kuha lang ako ng straw. So guys, ayan na po. Ayan na, naipon ko na yung mga succulents natin na naitanim. So ayan na sila guys. So pinagsama-sama ko sila dito. Ayan, pasensya nyo na makalat yan kasi dyan banda yung kinutkot ng manok. Ayan, so hindi na ako nakapagwalis pa. So ayan na guys. Ayan, nakapat na sila. So siguro dito ko na lang muna sila guys kasi wala akong mapaglagyan sa kanila. Mamaya kasi yung may vacant natin na space doon sa harapan nainitan nyo ng afternoon sun. So, baka mamaya masunburn sila doon guys. Ayan. So, dito muna siguro sila. Titingnan-tingnan ko na lang sila later kung mainitan ba sila ng afternoon or tama lang ba yung sunlight na natatanggap nila. So, nandito yung ating Black Prince. Ayan siya guys. Okay naman siya. Tingin ko okay naman siya. Ayan. I-sprayhan ko ng fungicide yung part na nasugatan sa kanya guys, so na nabulukan. So ayan siya. So air dry ko muna siya guys, pinatong ko lang siya dyan, oh. Yan, dyan ko muna siya, oh. Yan, patong ko lang siya dyan para ma-air dry siya. So hanggang magkaroon na talaga siya guys ng roots at kalos na yung pinagtanggalan natin na nabulok na part. Yan, para sure na okay lang talaga siya. So, kung ma-survive siya or hindi. So, makikita natin yan. So, ayan na guys, yung ating ruby necklace. So, dalawang pot sila. Yan. Ano ko din sila guys. Pinag-separate ko din sila. So, dalawang pot. So, dalawang pot to. So, dalawang pot din yung magkaibang pot din yung pinagtaniman ko sa kanila. Kasi kung pagsasamahin ko sila guys ay hindi na din kasya. So, yung roots nito guys ay hindi ko na ginalaw. So, 'di ba, may kasama pa siyang konting soil. So, hindi ko na 'yun ginalaw para hindi na sila ma-disturbo pa. So, hayaan ko na 'yun. Pinatong ko lang talaga siya dito sa soil na 'to. Tapos, siguro after 3 days or 2 days lang siguro guys, bibigyan ko na 'to ng tubig kasi sobrang dehydrated na 'to. Yan. Kailangan na nito ng water kasi maliliit yung ano na guys, yung mga katawan nito. So, baka mamaya tuyo. Lalo na't mainit ngayon. So, ayan. Yung ating shooting star na malaki. Nandyan siya, guys. Ayan. Tapos, yung ating octopus chantilly. Ayan. Nandito na yung ating haworthia. Tapos, dito yung ating cactus. So, ayan siya, guys. Yan, tapos yung isa natin na cactus, yan, yung ating carunculated new highlights, and yung ating osmanthus na mataas siya dyan guys, so, ang taas talaga ng pot niya. Yan, tapos yung ating jade na variegated, yung truffle jade, and yung variegated jade, and yung ating top cut, variegated diamond state. So, ayan sila lahat guys, yan, so, wala na tayong itatanim, yan na lang guys, na isa na yan. So, wait ko na lang na matuyo talaga yung ano niya, yung sugat niya bago natin siya itanim. So that's all for today's video guys, and I hope you enjoy watching, and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. And habol ko lang pala guys, para sa mga beginners na nanonood sa atin, sa mga bago lang natin na viewers. Ayan, hello po sa inyong lahat at welcome po sa aking channel, Marjen's Garden. So, ito po, after po natin itong maitanim ngayon, yan, 'di ba kahapon na unbox natin siya, and ngayon tinanim ko na. So, kung may pot lang talaga guys kahapon, at naka-ready na yung pagtataniman ko sa kanila, kahapon pa lang, naitanim ko na sila. Kaso lang, wala tayong pot, kaya naman, ngayon ko lang sila na itanim. So, then may laka din kasi ako kahapon.
So, para sa mga beginners natin na nanonood dyan guys, at sa mga bago nating viewers na hindi pa alam kung paano mag-alaga ng succulent, so after nyo po silang ma-unbox, yan, pwede nyo na po silang itanim basta po sa soil na potting mix yung gamit nyo. So, dapat tuyo yung potting mix, tsaka fast draining po yung soil na gamit nyo. And then, after 1 week po, magbibigay na ako sa kanila ng water. Pero tama lang guys yung ibibigay ko ng water para hindi naman sila mabigla. Ayan. Para ano lang guys, so yung roots na tumutubo sa kanila mas lumago kasi kapag sobrang tuyo naman guys, pangit naman sa kanila kasi hindi mabilis lumago yung tuyo, yung roots kapag wala silang moisture na natatanggap. So, kailangan i-introduce natin sila ulit unti-unti sa water din. So, kailangan didiligin natin sila para may ma-absorb silang water. And hindi magtuloy-tuloy yung pagtutuyo ng mga leaves nila. Kasi kung hahayaan natin yan sila guys na tuyo, yung leaves naman nila guys yung unti-unting nagda-dry. So, paunti ng paunti yung leaves nila. So, liliit yan sila. So, kailangan talaga tama yung pag-aalaga natin guys para hindi lumiit yung ating succulents. So, after 1 week ko po sila bibigyan ng water at papaarawan ko na po sila ng morning sun hanggang 10 a.m. Tapos, afternoon, pag mainit na talaga guys, yan titingnan ko sila dito kung mainitan ba sila dito. So, di ko kasi sure guys kung nainitan ba dito kapag afternoon. Pero feeling ko nainitan dito. So, ililipat ko sila sa area na hindi sila guys mainitan. So, parang shaded lang yung matatanggap nila. Yan. Alinsangan lang, tas bright light. So, yun lang po yung maibibigay kong tips sa inyo guys para sa mga beginners natin na nanonood. Yan, sa mga bago natin na viewers na hindi pa alam kung paano magtanim ng succulents at mag-alaga ng succulents. So, yan lang po yung ginagawa ko sa kanila guys. Yan, after 1 week or 5 to 7 days, nagbibigay na po ako ng water sa kanila para mas lumago yung roots nila. So, may roots na yan guys after 1 week. Sure na naman ako doon kasi sa tagal kong nag-aalaga ng mga succulents na, so hindi naman ako expert pero base sa mga experience ko sa pag-aalaga ng succulents 1 week guys, meron na yan silang roots kaya pwede natin silang bigyan ng water. So, lalo na yung mga cactus guys, yan, pansin ko sa cactus kasi natin kapag diniligan natin sila guys lalong dumadami yung roots nila, mas mabilis mag-grow yung roots nila. So, that's all for today's video guys. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nanonood at sumusuporta sa ating YouTube channel. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye guys!